Magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan. Meron po tayong pag-usapan ngayon mga kababayan. Tungkol po ito sa impeachment ni Vice President Sara. Mga kababayan, bakit gustong-gusto ng mga kalaban na gustong i-impeach si Vice President Sara? Yung mga Pinklawan, mga Dilawan, tsaka yung mga loyalist na mga sumusuporta sa administrasyon, at saka yung mga communist, di ba? Isa pa 'yon sa mga gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, pagdating ng 2028 sigurado ubos yun sila. Sigurado na wala po silang makukuha o wala po silang lalagyan na posisyon kapag si Inday Sara yung mananalo sa 2028. Lalo na ngayon mga kababayan, nung diniklara niya na siya po ay tatakbo bilang isang presidente ng Pilipinas, ay nako, okay yun. Sigurado po ako, 100% po ako. 100% po ako na si VP Sara ay mananalo. Alam nyo bakit? Kitang-kita po noong siya po ay inakusahan na mag-i-impeach. Kitang-kita po sa buong Pilipinas, kahit saan ng lupalop dito sa Pinas, mayroon pong nagrarally, mayroon pong yung mga grupo na mga nakamotor, sila po ay sumusuporta laban para hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun po ang katotohanan. Tsaka sa ginawa ngayon ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, ay sabi nga ni Professor Malu, yung attorney na yun, sabi niya yung in-interview po siya nila ni Sir Ted Filon, sabi ng professor na yun na sa ginawa ni Vice President Sara nung diniklara niya na siya po ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028, ay tama po. Tamang oras at tama pong pagdeklara niya na siya po itatakbo, dahil lahat po ay makakabog niya. Lahat po na may ambisyon, lahat po na may gustong siya po ay i-impeach, lahat po na gustong pipirma na ma-impeach si Vice President Sara ay makalabog niya. Ito po masasabi natin. Alam ko po na marami po ang sumusuporta sa mga Duterte. Alam ko po na marami ang sumusuporta kay Vice President Sara, dahil sino ba namang hindi susuporta sa tao kung nasa matinong gawain, di ba? So ibig sabihin dahil marami pong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, ay yan po inagustuhan ang kanyang pagtatrabaho bilang naglilingkod sa bansa, sa bayan. Yan, siya po ay nagustuhan ng mga tao na siya po ay hindi corrupt, siya po ay tunay na naglilingkod sa bansa, di ba? Paano naman siya ibubuto? Paano naman siya mananalo? Paano naman matataas ang ratings niya kung ang mga tao ay hindi siya gusto? So dahil mataas ang ratings niya, ibig sabihin nun, yung mga tao gustong-gusto siya. Kaya nga si Risa Hontiveros ay kumakabog yung dibdib niya, dahil sa taas pa naman ng ratings ni Inday Sara, ay talagang mahirapan sila. Kanina nga narinig ko sa interview ni Professor Malo na yung attorney na yun, sinabi ni attorney na ay si Risa daw ay mayroon daw pagkatapos daw ng deklara ni Inday Sara,
ng siya po itatakbo bilang 2028 na bilang presidente, may ano daw, may usap-usapan daw na si Bongbong Marcos at saka si Lini ay nagmeeting daw. So ano pa ang gagawin yan kapag nagmeeting sila? Di mag-isa sila para po matatalo nila si Vice President Sara. Pero kung sa akin naman po, mga kababayan, malayo po na matalo si Vice President Sara. Sa mga katinuan na tao ngayon, nagising na sa katotohanan, galing dun sa mga nabudol, sa trilyon-bilyon na pira na ninakaw, kahit na halatang-halata na ninakaw ang pira, kahit na halatang sila may kapakanan, pumirma dun sa budget, pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, parang wala lang sa kanila. Parang nagpa-as-if lang po sila na wala silang nagawa, wala silang kinalalaman, pero alam natin lahat ng mga Pilipino, kahit elementary, alam ng tao kung sino ang may kasalanan at sino ang may mali. Yan po ang katotohanan dyan. Tapos parang ipamukha nyo sa mga tao na ang taong bayan, gusto ng taong bayan, puki ina nyo, taong bayan, kamo. Napuno na nga ang taong bayan sa ginagawa nyong kabalustugan, kahit na ay mali ang ginagawa ninyo, pilit nyo pinapakita sa tao na tama ang ginagawa ninyo. Mga walang hiya. Kasi nasa mataas na posisyon kayo, yung mga tao parang inaano nyo lang. Sige lang, okay lang yan. Magkita lang po tayo sa 2028 election. Ito, challenge po kayo namin. Kaming mga mahirap. Alam ko na marami ang mga mahihirap na sumusuporta sa mga Duterte. Hindi lang mga mahihirap, ilalagay natin nasa 80% yung mga mahirap at nasa 60% yung mga mayayaman na sumusuporta sa mga Duterte. Ito lang masasabi ko sa inyo. Challenge kayo namin. Kayong mga nasa senador, kayong mga nasa congressman, ngayon pilit yung ini-impeach si Vice President Sara Duterte, na makita namin, malaman namin na pumirma kayo doon sa impeachment ni Vice President Sara, tatapusin namin kayo sa 2028. Lalong-lalo na po yung lulo dyan sa Senado. Yung lulo na parang pinangunahan po yung Supreme Court, na parang siya pa may alam, komedyante lang, pero parang siya pa may alam sa Supreme Court, pinangunahan niya pa. Napakawalang mo. At saka yung yung pumalit sa pwesto ni Senador Dante Marcolita, din, na parang may alam din, na wala namang napaamin na tao, wala namang yung nasangkot na sa flood control, yung yung pinaka punong-puno, wala naman. Sabi ipakulong. Yung nakulong puro lang mga engineer na parang wala pang parang wala pang na ebidensya na talagang sila po yung nagnakaw. Nagnakaw lang din naman yan dahil sa pinuno diyan. Kinunsabo. Yan. Hindi din naman yun magnakaw kung hindi yun dahil sa pinuno diyan. So dapat yung ikulong diyan yung pinuno. Dapat bakit yung si Congressman
Saldico? Ba't hindi nyo pinaano yun, kinuha doon sa ibang bansa? Ba't hindi nyo pinakuha doon sa ibang bansa? Mahilig kayo kumuha eh. Ba't si Romualdez, hindi nyo pinaano yan? Sila lang naman yan eh. Kasi nakuha nyo si Tatay Digong nga dito sa Pilipinas, pinadala nyo sa ibang bansa. Si Romualdez, hindi mo kukuha pa, si Saldico, hindi mo kukuha, padala dito. Halatang-halata na po talaga yung mga ginagawa ninyo. Kahit elementary lang po, alam namin, kahit elementary na malalaman namin. Hindi mga bubo yung mga Pinoy, oy. So yun na po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-like naman po sa aking YouTube channel at paki-subscribe po ng aking YouTube channel. Malaking tulong na po yan sa inyo mga kababayan, lalo po dyan sa ating mga ka-Duterte. Salamat po sa inyo mga kababayan, maraming salamat po.